Paano daw sumagot kung sakaling may checking? Unang-una, huwag kayong aamin na freelance visa kayo. Well, number 2, kung sakali man, huwag kayong sasabay. Kadalasan kasi nagkakaulan sa mga van. Ilang beses naman na yan. Sa mga buses ng mga nagtatrabaho as waiter, waitresses, cleaners. Kasi marami sa kanila wala ring visa, kaya natadama yung mga freelance visa. Pangatlo, sakali mang may checking, iwas na lang. Gawa nyo ng paraan. Madiskarte naman kayo eh. Apat, ensure na yung WPS ninyo updated. Kasi kung hindi updated ang WPS nyo, ang ganda-ganda ng mundo. Ayan. Maaaring ma-check yan doon sa Mohore app na yung company nyo mismo ay talagang hindi sumusunod at maaaring makancel ang visa ninyo. Next, dapat nyo maintindihan na wag na wag kayong aamin na freelance visa kayo. Then, dapat alam nyo kung saan kayo nagtatrabaho, sino ang amo ninyo, at kung ano ang trabaho nyo doon. So, sa pagsagot ninyo, kayo mahuhuli. Doon naman sa mga nagbebenta, sabihan nyo na agad ng totoo yung mga binibentahan ninyo. Kung ano yung mga dapat nilang maintindihan bago pa sila bumili ng freelance visa. Kasi naintindihan namin yung freelance visas na yan eh. Karamihan sa kanila, ayaw lang talaga umuwi sa Pilipinas, gusto maghanap buhay dito. Ayaw nila ng walang trabaho, kaya gumagawa ng paraan na magkaroon ng visa. Huwag lang sila ma-overstay at mas makatipid ng konti. So, sa mga Marites naman dyan, tsaka Marisol, masyado naman na kayo, porque freelance visa yung mga yan, bumili na nga yan para lang maghanap buhay. Huwag nyo silang mamaliitin. Magagaling mo mga yan. Naghahanap buhay, hindi naman sila palamunin ng ninyo o ng gobyerno. Kaya igalang natin ang mga taong ito.